Kumalabog ang puso ni Ara. Hindi sa pagmamahal o kilig, kundi sa matinding takot at gulat. Hawak niya ang telepono, nakasandal sa pader ng isang coffee shop. Nagmamadali ang boses ni Bea sa kabilang linya, halos hindi na maintindihan ang mga salita. Ara, si Tio Tonyo. Dinakip siya. Malaking utang daw, kailangan mo siyang tulungan. Biglang nagdilim ang paligid. Ang tahimik na hapon ay naging bangungot. Ang ama niya. Si Mang Tonyo, ang taong kinapitan niya matapos mamatay ang ina niya. Ang taong, sa kabila ng lahat ng bisyo, ay nanatiling pinakapamilya niya. At ngayon, dinakip. Utang? Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas para huminga. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Ara. Hindi na niya nagawang sumagot. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib, hirap na hirap siyang lumunok. Lumipas ang ilang oras na parang taon. Naroon siya sa opisina ng isang abogado, halos hindi makahinga sa bigat ng sitwasyon. Nakaupo sa isang matigas na silya, habang si Mang Tonyo ay nakayuko sa tabi niya. Ang mga salita ng abogado ay parang malalayong kulog. Santos, ang utang ng inyong ama ay umabot na sa napakalaking halaga. Walang piyansa. Ang kumpanya ng nagpapautang, ang De La Cruz Group, ay determinado. De La Cruz Group. Bakit pamilyar? Naramdaman ni Ara ang unti-unting paglamig ng kanyang mga kamay. Nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang lalaki. Matangkad, may porma, nakasuot ng itim na suit na tila sumisipsip sa liwanag. Hindi niya maaninag ng buo ang mukha dahil nakaharap siya sa bintana, ngunit ang aura niya ay mabigat, imposibleng baliwalain. Napatingin ang abogado sa kanya, Jim F. De La Cruz, you're here. Lumingon ang lalaki. At sa paglingon niyang iyon, huminto ang mundo ni Ara. Siya. Si Rafael De La Cruz. Ang batang lalaki na lihim niyang minahal, ang kapitbahay nila noon sa Batangas na lagi niyang sinusundan ng tingin. Ang Rafa na nagturo sa kanya magpinta ng ulap, ang Rafa na nagbigay sa kanya ng pinakaunang bulaklak. Ang kanyang puso ay parang nagising mula sa mahabang tulog, ngunit agad din itong dinurog ng malamig na realidad. Nakatayo siya doon, hindi na ang batang may pamilyar na ngiti. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Walang anumang bakas ng nakaraan sa kanyang mga mata. Ito ang solusyon, malamig na sabi ni Rafael, inilapag ang isang folder sa mesa. Ang kumpanya ay hindi na maghahabla kung papayag si Eje Santos na pakasalan ako. Nagulantang si Ara. Nag-init ang kanyang pisngi. Kasal. Isang kasunduan. Ano, bulong niya. Hindi niya pinansin ang tingin ng abogado o ang pag-ubo ni Mang Tonyo. Ang lahat ng atensyon niya ay nakatuon kay Rafael, na nakatingin sa kanya ng walang kukurap. Isang kasunduan, ulit niya. Isang kasal sa papel. Para matakasan ninyo ang utang at para makuha ko ang gusto ko. Ang sumunod ay isang blur na mga salita, kontrata, obligasyon, pakikinabangan ng magkabilang panig. Pero ang tanging naririnig ni Ara ay ang tibok ng kanyang sariling puso na nagmumura sa kanya. Ang tao na lihim niyang minahal ay nag-aalok sa kanya ng isang transaksyon. Hindi pag-ibig, kundi kalayaan para sa kanyang ama. Napatingin siya kay Mang Tonyo na nakayuko pa rin. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng ama niya nang sinulyapan nito si Rafael. Wala siyang magawa. Wala siyang pagpipilian. Pumapayag ako, halos hindi niya marinig ang sarili niyang boses. Ang salitang iyon ay parang isang kadena na gumapos sa kanya. Ang araw ng kasal ay simple, halos walang seremonya. Walang ingranding handaan, walang mga bisita. Si Ara, nakasuot ng simpleng puting bestida na hiniram lang niya, ay parang multo sa gitna ng silid. Hawak niya ang mga kamay ng kanyang ama, na halatang labis na nanghihina. Nakatayo sa tabi niya si Rafael, nakasuit. Walang ngiti, walang anumang init. Tila sila dalawang estranghero na nagtatago sa likod ng isang legal na kasunduan. Ang mga mata ni Rafael ay blanko, at iyon ang mas sumasakit kay Ara. Nasaan na ang mga mata ng batang lalaki na nakikipaglaro sa kanya sa ilalim ng mangga? Sa harap ng huwes, binigkas nila ang mga salita ng sumpa. I do. Isang matalim na tunog, walang kaluluwa. Isang kasal na puno ng luha, isang alaala na masakit isipin. Nang oras na para sa halik, umatras si Rafael. Isang maliit na kindat lang ng ulo, isang pagpapakita na hindi kailangan.
Naramdaman ni Ara ang lahat ng tao sa silid na nakatingin sa kanya. Hindi siya nasaktan. Ang sakit ay nagmula sa loob, isang malalim na sugat na hindi na maghihilom. Pagkatapos ng seremonya, nagpaalam si Mang Tonyo kay Ara na mailuha sa mata. Patawarin mo ako, anak, bulong niya. Alam kong gagawin mo ang tama. Ang mga salitang iyon ay parang semento na nagbigkis sa kanyang bagong buhay. Sumakay siya sa sasakyan ni Rafael at tahimik silang nagmaneho patungo sa isang malaking mansyon. Ang lugar ay ingrande, malayo sa simpleng buhay na kinasanayan niya. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan, ngunit tila walang buhay. Bumaba sila sa harap ng isang napakalaking pintuan. Binuksan ito ng isang katulong at bumungad sa kanya ang isang malawak na sala. Ang lahat ay perpekto, walang bahid ng alikabok, ngunit walang kaluluwa. Tila isang malaking museum. Naglakad si Rafael sa harapan niya, hindi man lang naghintay. Sinundan niya siya, pakiramdam ay isang panauhin, hindi isang may bahay. Nang makarating siya sa kwarto na itinuro ni Rafael, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Inilapag niya ang maliit niyang bag sa kama. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ang lahat ay bago at nakakatakot. Lumabas siya ng silid at naglakad-lakad sa pasilyo. Nakita niya ang isang pinto na bahagyang nakabukas. Kakaiba ang nararamdaman niya, tila may nagtutulak sa kanya na tingnan ang loob. Sumilip siya. Isang malaking kwarto na puno ng libro at parang opisina. Sa sulok, sa isang mesa, nakita niya ang isang lumang litrato. Nakangiti si Rafael, bata pa, marahil 10 taong gulang. At sa tabi ng litrato, isang maliit na frame. Isang larawan. Isang larawan na ginawa niya. Isang larawan na matagal na niyang kinalimutan. Ang larawan ng isang puno ng mangga at sa ilalim nito, isang batang lalaki at isang batang babae na nagtatawanan. Ang parehong larawan na ibinigay niya kay Rafael noong sila ay mga bata pa. May kirot na lumaganap sa kanyang dibdib. Bakit niya ito itinago? Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Ara. Ang kanyang puso ay nagtatalo sa pagitan ng sakit at isang munting butil ng pag-asa. Napakabigat ng katahimikan sa loob ng sasakyan. Si Rafael, nakatitig lang sa daan, ay ramdam ang presensya ni Ara sa passenger seat. Hindi niya kailangang lumingon para malaman na tahimik lang din ito, marahil ay nakatingin sa labas ng bintana o nakayuko. Ang kasal na iyon. Isang kasunduan. Isang paraan para matapos ang lahat. Pero bakit parang may bumabagabag sa kanya? Nang makarating sila sa mansyon, bumaba si Rafael nang walang salita. Hindi niya na kailangan pang magpanggap. Ang kasal ay tapos na. Ang obligasyon ay nasimulan na. Pero nang makita niya si Ara na nag-aatubiling bumaba, may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Ang babaeng iyon, ang Ara na minsan niyang nakita na masayahin at puno ng buhay, ay ngayon tila isang ibong nakulong sa hawla. Pinilit niyang huwag siyang tignan ng matagal, pinilit niyang huwag balikan ang mga alaala. Ito ang magiging silid mo, malamig niyang sabi, itinuro ang isang pinto sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag. Hindi siya pumasok. Hindi niya gustong magtagal sa harapan nito. Kailangan niyang panatilihin ang distansya. Para sa kanya. Para kay Ara. Nang makapasok siya sa kanyang sariling opisina, bumagsak siya sa silya. Naramdaman niya ang matinding pagod, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Ang litrato. Ang litrato ng mangga tree. Nakita niya ang tingin ni Ara sa litratong iyon kanina. Hindi niya alam kung bakit niya pa rin itinago iyon sa kabila ng lahat. Isang piraso ng nakaraan na pilit niyang binubura, ngunit patuloy na bumabalik. Naramdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na pakiramdam na pilit niyang isinasantabi. Kinuha niya ang kanyang gamot sa drawer at ininom agad. Kailangan niyang maging malakas. Kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara. Hindi niya pwedeng ipakita ang kanyang kahinaan. Hindi sa sinuman. Lalo na kay Ara. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Rafael, bumaba si Ara. Nakasuot ito ng simpleng damit, ngunit may kakaibang kinang sa mga mata nito. Nagulat siya. Hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa hapag. Magandang umaga, mahina nitong bati. Tumango lang si Rafael. Ayaw niyang magsalita ng marami. Ayaw niyang masira ang pader na itinayo niya.
Rafael, isang boses ang pumutol sa katahimikan. Si Doña Elena. Nakasuot ng mamahaling damit, may ngiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang unang gabi ng bagong kasal? Ang tono niya ay puno ng panunuya at ramdam ni Rafael ang pag-init ng kanyang ulo. Maayos, Doña Elena, sagot niya, pinilit na maging kalmado. Umupo si Doña Elena sa tapat nila at ang mga mata niya ay nakatuon kay Ara. Kaya pala, hindi ka pa rin nagbago, Ara. Mula noon hanggang ngayon parang wala kang ambisyon sa buhay. Ang tanging alam mo lang ay ang umasa sa iba. Naramdaman ni Rafael ang paninigas ng katawan ni Ara. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Doña Elena. Doña Elena, sapat na po, matigas na sabi ni Rafael. Ngumiti lang si Doña Elena. Oh, Rafael. Nagiging protective ka na sa iyong asawa? Hindi mo ba alam na ang mga tulad niya ay madaling manipulahin? Ang mga mahihirap, Rafael, ay laging may gustong kunin mula sa atin. Hindi ganyan si Ara, mariing sabi ni Rafael. Nagulat si Ara sa pagtatanggol niya. Nagulat din si Rafael sa sarili niya. Bakit niya ito ginawa? Bakit niya ipinagtanggol ang babaeng ito na dapat ay isang kasunduan lang? Talaga ba, hamon ni Doña Elena? O sadyang bulag ka lang sa katotohanan? Ang ama niya, isang sugarol. At ngayon, ang anak, nakikisama sa mga mayayaman para makatakas sa problema. Tumayo si Rafael. Doña Elena, kung wala kang magandang sasabihin, mas mabuting manahimik ka na lang. Ang kanyang boses ay malamig at alam ni Doña Elena na seryoso siya. Ngumiti lang ito at umalis sa hapag, ngunit bago siya umalis, sinulyapan niya si Ara ng may pagbabanta. Naiwan silang dalawa ni Ara sa hapag. Ang katahimikan ay mas mabigat ngayon. Salamat, mahinang sabi ni Ara. Tumango lang si Rafael. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya gustong maging malapit. Hindi niya pwedeng maging malapit. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Rafael sa pasilyo, nakita niya ang ilaw sa silid ni Ara. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya. Nakita niya si Ara na nakaupo sa harap ng isang isel, may hawak na brush. Nagpipinta ito. Ang mga kulay ay malambot at ang tema ay pamilyar. Isang tanawin sa Batangas. Ang bahay nila noon. Ang mangga tree. Ang kanyang puso ay kumirot. Naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pinilit na huwag gumawa ng ingay. Kailangan niyang umalis doon. Kailangan niyang lumayo. Ayaw niyang makita siya ni Ara na ganito. Ayaw niyang mag-alala ito. Bumalik siya sa kanyang silid, humihingal. Ininom niya ang kanyang gamot. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang isip ay patuloy na nag-iisip kay Ara. Kinabukasan, habang naghahanda si Rafael para sa trabaho, narinig niya ang boses ni Doña Elena sa telepono. Kailangan natin itong gawin agad. Ang kasal na ito ay dapat maging kapaki-pakinabang sa atin. Kailangan nating ipakita sa lahat na si Rafael ay may asawa na at si Ara ang magiging mukha ng ating pamilya. May kung anong hindi maganda sa tono ni Doña Elena. Anong plano niya? Rafael, sabi ni Doña Elena, lumabas mula sa kanyang opisina. Mayroon akong magandang balita. Magho-host tayo ng isang malaking party sa susunod na linggo. Isang pagpapakilala sa iyo at sa iyong bagong asawa sa buong lipunan. Kailangan nating ipakita sa lahat na ang De La Cruz Group ay matatag at mayroon ng tagapagmana. Ang kanyang ngiti ay malapad, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig. At syempre, para makilala din ng lahat ang ating bagong Doña Ara. Naramdaman ni Rafael ang pagtaas ng kanyang balahibo. Alam niyang may masamang balak si Doña Elena. Ito ay hindi lamang isang simpleng party. Ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok para kay Ara. At para sa kanya. Nabalot ng takot si Ara nang marinig ang balita tungkol sa malaking piging. Isang pagpapakilala sa lipunan. Hindi ito ang mundo niya. Ang mga matatabang tinig at matatalim na tingi ng mga donya at senyora ay mas nakakatakot pa sa anumang utang. Paano niya haharapin ang mga taong nakasanayan ang yaman at kapangyarihan, samantalang siya ay galing sa isang simpleng buhay at ang kanyang kasal ay isang kasunduan lamang? Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang mga kamay.
Dumating ang isang stylist at makeup artist sa mansyon na inutos ni Doña Elena. Sinukat si Ara ng mga mamahaling damit, inayos ang kanyang buhok at nilagyan ng makeup. Habang nakatingin sa salamin, hindi niya makilala ang sarili. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay tila isang manika, perpekto sa labas, ngunit walang buhay sa loob. Kailangan mong maging perpekto ngayong gabi, Ara, sabi ng stylist. Ang pangalan ng De La Cruz ang nakataya. Naramdaman niya ang bigat ng pressure na nakapatong sa kanyang balikat. Nang gabing iyon, tila isang panaginip ang lahat. Ang mansyon ay napakaliwanag, puno ng tawanan at sismisan. Ang bawat sulok ay pinalamutya ng mga bulaklak at kumikinang na dekorasyon. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling kasuotan, may hawak na champagne, at ang bawat ngiti ay tila may nakatagong kahulugan. Si Ara, nakasuot ng isang kulay garing na gown na may simpleng disenyo, ay lumabas sa hagdanan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, halos marinig na niya. Nakita niya si Rafael sa ibaba, nakasuot ng itim na tuksedo, kausap ang ilang mga bisita. Ang kanyang tindig ay matikas at tila siya ang sentro ng atensyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kung anong kumislap sa mga mata niya, isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang pag-aalala? O awa? Ayaw niyang mag-isip. Nagsimulang lumapit si Doña Elena, na may kasamang dalawang matatandang babae na nakatingin sa kanya ng may mapanuring mata. Ah, narito na pala ang ating bagong ginang, sabi ni Doña Elena. Ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. Siya si Ara Santos de la Cruz. Anak ng isang alam niyo na. Ang dalawang babae ay nagkatinginan at bahagyang ngumisi. Naramdaman ni Ara ang init na unti-unting umaakyat sa kanyang pisngi. Pakiramdam niya ay hubad siya sa harap ng lahat. Doña Elena, hindi pa ba sapat ang pagpapahiya mo sa aking ama? Naglakas loob siyang sumagot. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Nagulat si Doña Elena. May bibig ka na pala, Hija. Akala ko ay tulad ka lang ng iyong ama, na laging yumuyuko sa harap ng pera. Biglang lumapit si Rafael. Naramdaman ni Ara ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang baywang. Nagulat siya. Tumingin siya kay Rafael, na seryoso ang mukha, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Doña Elena, malamig na sabi ni Rafael, ipakilala mo ng maayos ang aking asawa. Si Ara ay bahagi na ng pamilyang De La Cruz. Ang anumang salita laban sa kanya ay salita laban sa akin. Naramdaman ni Ara ang init ng kamay ni Rafael sa kanyang baywang. Hindi niya inaasahan ang pagtatanggol na iyon. Ang kanyang puso ay bahagyang kumirot, hindi sa sakit, kundi sa isang hindi pamilyar na damdamin, isang kilig na matagal nang nawala sa kanyang buhay. Ang mga tingin ng mga bisita ay nakatuon sa kanila, at ang bulungan ay nagsimulang maging mas malakas. Hindi niya inalis ang kamay niya sa baywang ni Ara sa buong gabi. Nagpanggap sila. Nagsayaw sila, kumain at nakipag-usap sa mga bisita. Si Rafael ay matikas at propesyonal, at sa tuwing may magtatanong ng personal na tanong, sinasagot niya ito ng may pag-iingat, ngunit palaging kasama si Ara. Sa isang sandali, habang naglalakad sila patungo sa hardin para kumuha ng sariwang hangin, nag-iisa lang sila. Ang buwan ay bilog at ang simoy ng hangin ay presko. Salamat, bulong ni Ara. Hindi sumagot si Rafael. Pero sa dilim, naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil sa kanyang kamay. Nagulat siya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na balat ni Rafael sa ilalim ng kanyang mga daliri. Mas malamig kaysa sa normal. Nagtaka siya. Pero agad niyang pinawi ang pag-iisip na iyon. Siguro gawa lang ng lamig. Kailangan mong masanay, biglang sabi ni Rafael. Ang buhay na ito. Marami silang gustong malaman. Marami silang gustong suriin. Ang kanyang boses ay malalim, tila malayo. Alam ko, sagot ni Ara. Pero bakit mo ginagawa ito? Tanong niya, hindi na napigilan. Bakit mo ako pinoprotektahan? Bumuntong hininga si Rafael. Tumingin siya sa kalangitan at ang kanyang mga mata ay tila malungkot. Kasunduan ito, Ara. Obligasyon ko na protektahan ang pangalan ng De La Cruz. At kasama ka na doon ngayon. Ang kanyang sagot ay formal, ngunit hindi niya nakaramdam ng galit. Sa halip, naramdaman niya ang isang pamilyar na lungkot sa boses niya. Bumalik sila sa loob. Ang ingay ay muling bumalik.
Patuloy silang nagpanggap. Pero sa loob ni Ara, may kakaibang damdamin ang lumago. Hindi lang takot. Hindi lang gulat. May munting pag-asa. Nang matapos ang piging at ang huling bisita ay umalis, si Ara ay labis na pagod. Pumasok siya sa kanyang silid at agad na umupo sa kama. Narinig niya ang mahihinang tunog mula sa silid ni Rafael. Isang tunog na parang nahihirapan. Nag-alala siya. Bigla niyang naalala ang malamig na kamay niya. Lumabas siya ng silid at lumapit sa pinto ni Rafael. Narinig niya ang pag-ubo at mahinang buntong hininga. Parang hirap na hirap. Naisip ni Ara na katukin ang pinto. Nais niyang tanungin kung ayos lang siya. Nais niyang alamin kung ano ang nangyayari. Pero bago pa niya magawa, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng katulong. Ma'am, mahinang sabi ng katulong, si Sir Rafael po ay ayaw po ng istorbo. Ayaw po niya nang may nakakaalam sa kanyang mga pribadong sandali. Natigilan si Ara. Ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin. Naramdaman niya ang isang pader. Isang pader na mas matangkad kaysa sa anumang pader na nakita niya. At sa likod ng pader na iyon, may isang lihim na pilit itinatago si Rafael. Nagising si Rafael na may matinding sakit sa dibdib. Isang matalim na kirot na tila may pumipigas sa kanyang puso. Nasanay na siya dito, ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila nagiging mas malala ito. Kinapa niya ang kanyang gamot sa gilid ng kama at ininom agad. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Hindi niya pwedeng ipakita ito. Hindi niya pwedeng malaman ni Ara. Pagbangon niya, naramdaman niya ang matinding panghihina. Sumasakit ang kanyang ulo at tila umiikot ang kanyang paningin. Pinilit niyang maging normal, magbihis at bumaba para mag-almusal. Nakita niya si Ara sa kusina, abala sa paggawa ng kape. Napansin niya ang tahimik na paraan nito, ang simple nitong ganda na hindi nababali ng mga mamahaling damit. Nagbalik sa kanyang alaala ang isang batang babae na nagpipinta sa ilalim ng mangga tree, puno ng saya at kulay. Magandang umaga, sabi ni Ara, nagulat nang makita siya. May ngiti sa labi nito at iyon ang nagpatindi sa kirot sa dibdib ni Rafael. Hindi niya ito pwedeng saktan. Hindi niya ito pwedeng bigyan ng pag-asa. Good morning, malamig niyang sagot, umupo sa hapag. Hindi niya kayang tignan ang mga mata nito ng matagal. Baka mabasa nito ang lahat ng sikreto niya. Pagkatapos mag-almusal, umalis si Rafael papuntang opisina. Ang pagmamaneho ay mas mahirap ngayon. Pakiramdam niya ay bawat pagliko ng gulong ay isang paalala sa naghihingalo niyang katawan. Pagdating niya sa opisina, agad siyang tumawag kay Ike Ramirez. Dosi, kailangan ko ng bagong check-up. Pakiramdam ko, mas lumalala. Rafael, sinabi ko na sa iyo, kailangan mo ng pahinga. Kailangan mong iwasan ang stress, payo ni Ike Ramirez. Hindi ko kaya, Dosi. Marami pa akong dapat ayusin. Marami pa akong dapat gawin, sagot ni Rafael, tumingin sa bintana. Ang Manila skyline ay malawak at puno ng buhay, samantalang ang kanyang mundo ay unti-unting lumiliit. Habang naghahanap siya ng mga lumang dokumento sa filing cabinet ng kanyang ama, may nakita siyang isang file na may markang Imang Tonyo Santos, Batangas Property. Nagulat si Rafael. Bakit may file ang ama ni Ara sa mga dokumento ng kanyang ama? Binuksan niya ito. May nakita siyang mga kasunduan sa lupa, mga loan agreement, at ang pinaka-nakakagulat sa lahat, isang pirma ni Doña Elena bilang saksi sa isa sa mga transaksyon. Kumunot ang noo ni Rafael. Hindi ito ang unang beses na may nararamdaman siyang kakaiba sa pagitan ng kanyang ama at ni Doña Elena. Mayroong mga usapan na naririnig niya noong bata pa siya, mga pagbubulungan na hindi niya maintindihan. Alam niyang may tinatago si Doña Elena at mas matindi pa sa nakikita niya. Ngayon, may koneksyon na rin si Mang Tonyo sa mga lihim na iyon. Hindi lang pala isang sugarol ang ama ni Ara, may mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Mukhang ginamit ni Doña Elena ang mga transaksyon sa lupa para unti-unting pasukin ang mga ari-arian ng kanyang ama at mukhang naging kasangkapan si Mang Tonyo sa mga plano nito o sadyang biktima lang ng kanyang panlilinlang. Ang utang ni Mang Tonyo ay hindi lang simpleng pagkatalo sa sugal. Ito ay isang bitag. Isang bitag na ginawa para makontrol si Ara. Napaisip si Rafael.
Kung ito ay bitag, bakit niya tinulungan si Doña Elena na maisakatuparan ang plano nito? Bakit siya pumayag sa kasunduan ng kasal? Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang mapait na ngiti. Dahil ito ang tanging paraan para masiguro niya ang kinabukasan ni Ara nang hindi nito nalalaman ang kanyang kalagayan. Para makontrol ang sitwasyon. Pero ngayon, may mas malalim pa. Gabi na nang makauwi si Rafael. Ang mansyon ay tahimik. Narinig niya ang mahinang boses ni Ara mula sa living room. Lumingon siya. Nakita niya si Ara na may kausap sa telepono, nakangiti. Bea, ayos lang ako. Medyo mahirap lang pero kaya naman. Miss na rin kita. Kailan ka bibisita? Ang boses ni Ara ay masaya, puno ng sigla. Hindi niya nakita ang ganoong kaligayahan sa mukha ni Ara sa loob ng ilang araw. Naramdaman ni Rafael ang isang malakas na inggit. Gusto niyang maging ganoon siya kay Ara. Gusto niyang maging dahilan ng ngiti nito. Pero hindi niya kaya. Hindi siya pwedeng maging masaya. Hindi niya pwedeng magbigay ng pag-asa na hindi niya kayang panindigan. Ang kanyang mga araw ay bilang na. At ang pagmamahal niya kay Ara ay dapat manatiling lihim. Isang lihim na mamamatay kasama niya. Pumasok si Rafael sa kanyang silid, hinayaan si Ara na magpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang kaibigan. Ang kanyang dibdib ay muling kumirot, mas matindi ngayon. Humiga siya sa kama at pikit ang kanyang mga mata. Ang imahe ni Ara, masaya at malaya, ay ang tanging nakikita niya. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang patak ng luha sa kanyang pisngi. Luha ng kalungkutan. Luha ng pag-ibig na hindi kailanman pwedeng maging ganap. Nang marinig niyang bumukas ang kanyang pinto, at may humagis ng isang maliit na sobre sa kanyang mesa. Hindi siya gumalaw. Narinig niya ang maliliit na hakbang na palayo. Inakala niyang isang katulong. Ngunit nang bumangon siya, nakita niya ang isang puting sobre, walang pangalan. Binuksan niya ito. Isang simpleng piraso ng papel. At isang banta na nakasulat sa itim na tinta, mag-ingat ka sa taong pinagkakatiwalaan mo, Rafael. Hindi mo alam kung sino ang tunay mong kaaway. Walang pirma. Walang anuman. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. May mas nakakaalam pa sa kanyang sitwasyon. May mas malalim pa sa mga lihim na ito. Hindi mapakali si Ara. Ang gabi-gabi niyang pagkakarinig sa mahihinang tunog mula sa silid ni Rafael, mga pag-ubo, mga mahinang buntong hininga na tila may pinipigilan, ay nagiging isang malaking palaisipan sa kanya. Hindi lang iyon. May mga pagkakataon na nakikita niya si Rafael na maputla, o kaya ay biglang mawawalan ng kulay ang labi, ngunit mabilis nitong itinatago. At ang tingin ng katulong na humarang sa kanya sa pinto ni Rafael noong gabing iyon ay nananatili sa kanyang isip. Ano ang itinatago ni Rafael? At bakit? Isang umaga, habang naglalakad si Ara sa pasilyo, nakita niya si Rafael na lumabas ng silid na may hawak na maliit na brown paper bag kumunot ang noo niya. Ano kaya iyon? Mabilis na ibinulsa ni Rafael ang bag nang mapansin siya, at ngumiti ng tipid. Good morning, bati niya. May gagawin ka ba ngayong araw? Magandang umaga rin, sagot ni Ara, pilit na ngumiti. Wala naman po. Siguro magpipinta lang ako. Ah, sabi ni Rafael. CJ, kailangan ko nang umalis. Naglakad na siya, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Ara ang bahagyang panginginig ng kamay nito nang isara niya ang pinto. Lumipas ang mga araw at ang pagdududa ni Ara ay lalong lumalalim. Hindi lang kay Rafael. Pati na rin kay Doña Elena. Ang matalim na tingin nito, ang mga salita nito, at ang pagtatangka nitong manipulahin ang lahat ay nagpapaisip sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Bea na makinig sa instincts mo. At ngayon, sumisigaw ang instincts niya na may malalim na mali sa lahat ng ito. Isang hapon, habang si Doña Elena ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa living room, dumaan si Ara. Hindi niya sinasadya, ngunit narinig niya ang ilang salita. Kailangan nating bilisan ang paglipat ng mga asset. Hindi na kayang hawakan ni Rafael. Ang plano para sa pagkuha ng kumpanya. Huminto si Ara. Naramdaman niya ang malamig na dugo na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pinakinggan niya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, patuloy ni Doña Elena. Ang babaeng iyon, si Ara, ay isang simpleng hamak. Madaling linlangin.
Isang pipit na nasa hawla. Gagamitin natin siya para makamit ang lahat ng gusto natin. Nanigas si Ara. Naramdaman niya ang galit na unti-unting kumukulo sa kanyang kalooban. Pipit na nasa hawla. Gagamitin? Hindi siya isang kasangkapan. Hindi siya isang manika. Naglakad siya palayo ng tahimik, ngunit ang bawat salita ni Doña Elena ay nakaukit sa kanyang isip. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang mga salita ni Doña Elena, ang mga kakaibang ikinikilos ni Rafael, at ang lihim na itinatago nito ay nagpaikot-ikot sa kanyang isip. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya, at ang kanyang ama, kung sakaling may kinalaman din ito sa mga plano ni Doña Elena. Kinabukasan, habang abala si Doña Elena at si Rafael ay nasa opisina, nagpasya si Ara na puntahan ang lumang silid-aralan ng kanyang ama sa Batangas. Alam niyang may mga lumang papel doon na maaaring magbigay sa kanya ng kasagutan. Nang makarating siya sa bahay, sinalubong siya ni Bea. "Ah, bakit ka nandito? Akala ko ay nasa mansyon ka ni Rafael." "May kailangan lang akong tingnan," sagot ni Ara, pilit na ngumiti. "May narinig kasi ako tungkol sa utang ni Papa. Parang may mas malalim pa." Tinulungan siya ni Bea na halughugin ang mga lumang gamit ni Mang Tonyo. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang libro, nakita ni Ara ang isang lumang kahon. May nakasulat na pangalan niya sa takip. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, may mga lumang sulat, ilang tuyong bulaklak, at isang maliit na sobre. Kinuha niya ang sobre. Sa loob, may isang lumang litrato ni Mang Tonyo na may kausap na lalaki na hindi niya kilala. At sa likod ng litrato, may nakasulat na De La Cruz Properties, Transaction #007. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang mga kamay. "Bea, tignan mo ito," sabi niya, ipinakita ang litrato at ang numero. De La Cruz Properties. Hindi lang sugal ang utang ni Papa. May kinalaman ang De La Cruz dito. "Pero, ano yan?" tanong ni Bea, naguguluhan. "Transaksyon? Baka may binili lang ang papa mo sa kanila?" "Hindi ko alam," sagot ni Ara. "Pero ang pagkakarinig ko kay Doña Elena, parang ginalit niya si Papa sa utang. Parang sinadya." Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagdududa. Alam niyang nasa tamang landas siya. Ang lahat ay nakakonekta. Kailangan lang niya malaman kung paano. Sa kabila ng kanyang matinding pagpipigil, hindi maiwasan ni Rafael na mapansin si Ara. Ang babaeng iyon, sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ay nanatiling may busilak na puso. Nakita niya kung paano alagaan ni Ara ang kanyang ama, si Mang Tonyo, na ngayon ay naninirahan na rin sa mansyon matapos ang paglaya nito mula sa mga kaso. Ang pasensya ni Ara, ang pagmamahal nito sa ama, ay isang bagay na hindi niya nakita sa sinuman. Isang hapon, nakita ni Rafael si Ara na kinakausap si Mang Tonyo sa hardin. Hawak ni Ara ang kamay ng ama at may ngiti sa labi nito habang nakikinig sa mga kwento ng matanda. Ang sikat ng araw ay bumabalot sa kanila at ang eksena ay tila isang perpektong larawan ng kapayapaan. Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit na pamilyar sa kanya, kundi isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman, isang bagay na halos katulad ng paghanga. "Sir Rafael, may gusto po ba kayong kape?" tanong ng katulong, at doon lang napansin ni Rafael na matagal na pala siyang nakatayo at nakatingin. "Ah, hindi na," sagot niya at mabilis na lumayo. Hindi niya pwedeng magtagal doon. Ang bawat sandali na nakikita niya si Ara na ganoon ay nagpapahirap sa kanya. Isang gabi, malakas ang ulan. Ang tunog ng patak ng ulan sa bubong ay tila isang lullaby. Narinig ni Rafael ang mahihinang tunog mula sa living room. Lumabas siya. Nakita niya si Ara na nakaupo sa sofa, nanonood ng isang lumang pelikula. Ang ilaw ng telebisyon ang tanging nagbibigay liwanag sa silid. "Hindi ka pa natutulog?" tanong ni Rafael at nagulat si Ara. "Hindi pa po," sagot nito, bahagyang namula. "Hindi po ako makatulog. Ang ganda po kasi ng pelikula." Umupo si Rafael sa kabilang dulo ng sofa, malayo kay Ara. Ngunit habang tumatagal ang pelikula, unti-unting lumalapit ang kanilang mga upuan. Nagkaroon sila ng mahinang pag-uusap tungkol sa pelikula, tungkol sa mga pangarap, at sa mga bagay na hindi nila inaasahang pag-uusapan. Naramdaman ni Rafael ang pagiging komportable sa tabi ni Ara.
Ang kanyang presensya ay tila isang balabal na nagbibigay ng init sa kanyang malamig na mundo. Nang matapos ang pelikula, naramdaman ni Rafael ang pagod. Ngunit hindi niya gustong matapos ang sandaling iyon. Tumingin siya kay Ara, na nakapikit na ang mga mata at nakasandal sa sofa. Nakatulog na ito. Ang kanyang buhok ay bahagyang nakakalat sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, at ang kanyang hininga ay regular. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Isang ngiti na matagal na niyang hindi ipinakita. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuha niya ang isang kumot sa likod ng sofa at dahan-dahang inilagay kay Ara. Tinitigan niya ang mukha nito. Ang inosente nitong mukha. Ang kanyang puso ay kumirot. Patawarin mo ako, Ara, bulong niya, halos hindi marinig. Patawarin mo ako sa lahat ng itinatago ko. Hindi ko lang kayang saktan ka. Kinabukasan, maaga pa ay umalis na si Rafael. Kailangan niyang ayusin ang lahat. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas si Ara kapag wala na siya. Nagpunta siya sa opisina ng kanyang abogado. Attorney, sabi niya, kailangan kong i-update ang aking last will and testament. Sir Rafael, may problema po ba? Tanong ng abogado, nag-aalala. Wala, sagot ni Rafael. Gusto ko lang siguraduhin na ang lahat ng ari-arian ko ay mapupunta kay Ara. Ang mansyon, ang mga shares sa kumpanya lahat. Nagulat ang abogado. Pero, Sir Rafael, ang Doña Elena pod. Huwag kang mag-alala kay Doña Elena, matigas na sabi ni Rafael. Alam ko ang ginagawa ko. Gusto kong siguraduhin na protektado si Ara. Na mayroon siyang sariling buhay, malayo sa mga problema ng pamilyang ito. Alam niya na ito ang tanging paraan para makabawi sa lahat ng sakit na idudulot niya sa huli. Habang nag-uusap sila ng abogado, naramdaman ni Rafael ang bahagyang pagkirot sa kanyang dibdib. Pinilit niyang huwag itong pansinin. Kailangan niyang matapos ito. Kailangan niyang siguraduhin ang kinabukasan ni Ara. Nang matapos ang pag-uusap, lumabas si Rafael ng opisina. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan si Ike Ramirez. Dosi, gusto kong malaman ang lahat ng resulta ng mga huling test ko. Ngayon na. Rafael, may ikukwento ako sa iyo, sabi ni Ike Ramirez sa kabilang linya. Ang mga resulta ng baseline mo kailangan nating mag-usap ng personal. Kailangan mong pumunta dito sa ospital agad. Mayroon akong nakita. Naramdaman ni Rafael ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang kanyang oras ay unti-unting nauubos. Nang makabalik si Rafael sa mansyon, nakita niya si Ara na naglalakad sa hardin, ay hawak na libro. Ang kanyang mukha ay payapa. Nais niyang lumapit, yakapin siya, at sabihin ang lahat. Ngunit hindi niya kaya. Ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message mula kay Eve Ramirez. Resulta ng besting him. Kailangan nating mag-usap-asap. Naramdaman ni Rafael ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Hindi lang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Hindi niya napansin na nakatingin na pala si Ara sa kanya, at ang mga mata nito ay nakatuon sa kanyang cellphone. Hindi makatulog si Ara. Ang imahe ng cellphone ni Rafael, na may text message mula kay Ike Ramirez, at ang parang nanghihinang katawan ni Rafael ng gabing iyon, ay patuloy na bumabagabag sa kanya. May kung anong nagtutulak sa kanya. Hindi ito normal. Hindi ito simpleng pagod. Ang pag-uusap ni Rafael sa telepono, ang mga pag-ubo niya sa gabi, at ang paraan ng pagtatago niya. Lahat ay tila nagtuturo sa isang mas malaking lihim. Kinabukasan, maaga pang umalis si Rafael para sa isang meeting. Ito ang pagkakataon ni Ara. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ni Rafael. Kailangan niyang malaman kung bakit pakiramdam niya ay laging may pader sa pagitan nila. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa opisina ni Rafael. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Para siyang magnanakaw sa sariling bahay. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang silid ay malinis, maayos. Ang amoy ng mga lumang libro at kape ay bumalot sa kanya. Sinaliksik niya ang bawat sulok. Ang mga drawer, ang bookshelf, ang desk. Wala siyang makita. Simula na siyang mawalan ng pag-asa.
Nang biglang, may napansin siyang isang maliit na lockbox sa ilalim ng mesa, halos hindi nakikita. Tila matagal na itong nakalagay doon. Sinubukan niyang buksan, ngunit nakalock. Lumingon siya sa paligid. Baka may susi. Sinubukan niya ang bawat susi sa desk, ngunit walang bumagay. Frustrated, napaupo siya sa upuan ni Rafael. Habang nakaupo siya doon, napansin niya ang isang maliit na butas sa gilid ng mesa. May nakasulat na mga numero, halos hindi makita. Tila isang combination lock. Sinubukan niya ang mga importanteng petsa sa buhay ni Rafael. Ang birthday nito, ang anibersaryo ng De La Cruz Group. Wala. Napalingon siya sa litratong nakapatong sa mesa. Ang litrato niya at ni Rafael noong bata pa sila, sa ilalim ng puno ng mangga. Ang litrato na ibinigay niya. May ngiti si Rafael doon, isang ngiti na bihirang makita ngayon. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat na petsa. Ang petsa nang ibigay niya ang larawang iyon kay Rafael. Isang matamis na alaala. Sinubukan niya ang petsang iyon. Click! Bumukas ang lockbox. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi siya handa sa kung anong makikita niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may mga dokumento. Mga papel na may logo ng ospital. At isang folder na may nakasulat na Medical Records, Rafael de la Cruz. Kinuha niya ang folder, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Mga medikal na termino. Mga diagram. At ang nakasulat sa isang pahina, sa malaking letra, cardiomyopathy. Advanced stage. Heart failure. Isang uri ng sakit sa puso. Nanigas si Ara. Naramdaman niya ang mundo na umikot. Hindi niya naintindihan ang lahat ng medikal na termino, ngunit ang mga salitang advanced stage at heart failure ay sapat na para durugin ang kanyang puso. Ang mga mata niya ay lumabo sa luha. Ang kanyang dibdib ay sumikip. Para siyang sinaksak ng paulit-ulit. Ito pala ang lihim na itinatago ni Rafael. Ang dahilan ng kanyang pagiging malamig, ng kanyang mga pag-ubo, ng kanyang pag-iwas. Ito ang dahilan kung bakit niya pinakasalan si Ara, hindi para sa pag-ibig, kundi para ayusin ang kanyang mga obligasyon bago siya tuluyang mawala. Naramdaman niya ang matinding galit na bumalot sa kanya. Galit dahil sa pagtatago. Galit dahil sa panlilinlang. Galit dahil pinahayaan siyang umasa, kahit na alam niyang wala ng pag-asa. Napatingin siya sa larawan sa mesa. Ang ngiti ni Rafael doon ay tila nanunuya sa kanya ngayon. Lahat ng sandali nila, lahat ng maliliit na pagpapakita ng pagmamahal, lahat ba ay kasinungalingan? Narinig niya ang tunog ng sasakyan. Alam niyang dumating na si Rafael. Wala siyang panahon para itago ang mga papeles. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos. Bumukas ang pinto ng opisina. Nakita niya si Rafael na nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita si Ara na maihawak na kanyang medical records. Ang mukha ni Rafael ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sakit at pagkabigo. Ara, mahina niyang sabi. Bakit, Rafael, sigaw ni Ara, ang boses ay puno ng pait. Bakit mo itinago ito? Bakit mo ako pinakasalan kung alam mong magtatapos lang ang lahat ng ganito? Ang mga luha ay dumaloy na parang ilog sa kanyang pisngi. Ginawa mo akong tanga. Ginawa mo akong kasangkapan sa mga plano mo. Hindi ba ako karapat-dapat malaman ang katotohanan? Nagtangka si Rafael na lumapit. Ara, pakinggan mo ako. Hindi ganoon eh. Wala nang dapat ipaliwanag, putol ni Ara, tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lahat ng ito isang kasinungalingan. Ang kasal na ito, ang pagpapanggap na mayroon tayong totoong kasal lahat ay pawang huwad. Naramdaman ni Rafael ang matinding sakit sa kanyang dibdib, na ngayon ay halos dumoble sa sakit ng kanyang puso. Ara, please di. Hindi, sigaw ni Ara. Hindi ko na kayang manatili rito. Hindi ko na kayang maniwala sa iyo. Tumakbo siya palabas ng opisina at pababa sa hagdanan. Ang kanyang mga luha ay nagpalabo sa kanyang paningin, ngunit patuloy lang siya sa pagtakbo. Naririnig niya ang boses ni Rafael na tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya pinansin. Ang tanging gusto niya ay lumayo. Lumayo sa lahat ng kasinungalingan. Lumayo sa sakit. Bumuhos ang malakas na ulan.
Ngunit hindi na naramdaman ni Ara. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang lamig. Bumagsak si Rafael sa silya, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang bawat salita ni Ara ay parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Kasinungalingan. Huwad. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isip, kasabay ng tunog ng mga yabag ni Ara na papalayo, papalabas ng mansyon, papalayo sa kanya. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng malaking pintuan. Wala na siya. Iniwan na siya. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang lumala. Hindi lang ito ang pamilyar na kirot ng kanyang karamdaman, ito ay isang matinding hapdi na tila may pumupunit sa kanyang kalooban. Naramdaman niya ang pagkahilo. Ang kanyang paningin ay lumabo. Pinilit niyang tumayo, pilit na habulin si Ara, ngunit ang kanyang mga binti ay tila jelly. Bumagsak siya sa sahig, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang hininga niya ay naging mababaw, at ang bawat paghinga ay parang isang matalim na kutsilyo. Ara, di. Bulong niya, ngunit walang lumabas na boses. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang pawis ay bumuhos sa kanyang noo. Naramdaman niya ang malamig na sahig sa ilalim ng kanyang pisngi. Ang kanyang mundo ay unti-unting nagdidilim. Ang huling nakita niya ay ang nakabukas na pinto ng kanyang opisina, at ang mga papeles na nakakalat sa sahig, ang mga papeles na nagbunyag ng kanyang pinakamalalim na lihim. Nang magising si Rafael, nasa kama na siya. Ang silid ay madilim, at tanging ang mahinang ilaw mula sa bedside lamp ang nagbibigay liwanag. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay kumikirot. Sir Rafael, gising na po kayo, tanong ng katulong, si Aling Nena. Ano ang nangyari? Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nawalan po kayo ng malay, sir, sagot ni Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita po kayo ni Doña Elena sa opisina niyo. Tumawag po agad siya ng doktor. Doña Elena. Ang pangalan niya ay nagdulot ng lamig sa kanyang katawan. Alam niya na hindi ito magandang balita. Hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, habang nakahiga pa rin si Rafael sa kama, pumasok si Doña Elena sa kanyang silid, kasama ang ilang miyembro ng board ng De La Cruz Group. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtagumpay. Rafael, anak, sabi ni Doña Elena, ang boses ay matamis ngunit puno ng kamandag. Nakikita mo naman ang kalagayan mo. Hindi mo na kayang hawakan ang kumpanya. Ang iyong kalusugan ay nagpapahina. Para sa kapakanan ng De La Cruz Group, at para na rin sa iyong kapakanan, nagpasya ang board na pansamantala kung hahawakan ang pamamahala. Hindi, sigaw ni Rafael, pilit na umupo. Ngunit ang kanyang katawan ay nanghihina. Hindi mo ito pwedeng gawin. May karapatan ako. Karapatan, tumawa si Doña Elena. Ang karapatan mo ay nagtatapos kung hindi mo na kayang gampanan ang iyong tungkulin. At sa kalagayan mo ngayon, Rafael, hindi mo na kaya. Naramdaman ni Rafael ang galit na kumukulo sa kanyang kalooban. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang lumaban. Ngunit ang kanyang katawan ay traidor. Ang kanyang puso ay kumikirot. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ito na ang desisyon ng board, Rafael, sabi ng isang miyembro ng board. Para sa ikabubuti ng lahat. Wala siyang magawa. Nakita niya ang pagtagumpay sa mga mata ni Doña Elena. Ang kanyang plano ay nagtatagumpay. Ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama ay unti-unting nalalagas sa kanyang mga kamay. Sa mga sumunod na araw, pilit na bumangon si Rafael. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang bawiin ang lahat. Ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na bumibigay. Ang bawat pagtatangka niyang magtrabaho, mag-isip, o kahit na maglakad ay nagiging isang matinding pagsubok. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kakampi sa board, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Ngunit ang lahat ay tila umiiwas sa kanya. O kaya naman ay nagbibigay ng mga dahilan na hindi niya maintindihan. Alam niyang ginagamit ni Doña Elena ang kanyang kalagayan para manipulahin ang lahat. Ang kanyang cellphone ay patuloy na nakahawak sa kanyang kamay. Paulit-ulit siyang nagpadala ng text message kay Ara. Ara, please, pakinggan mo ako. Hindi ko sinasadya. Kailangan kitang makausap. Nasaan ka? Nag-aalala ako. Ngunit walang sagot. Walang kahit anong reply. Ang bawat minuto na lumilipas ay parang isang oras.
Ang bawat oras ay parang isang araw. Naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang lahat ay tila lumalayo sa kanya. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kumpanya, at ngayon, maging ang babaeng minahal niya ng lihim. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang opisina, madilim ang paligid. Ang tanging ilaw ay mula sa screen ng kanyang laptop. Nakatingin siya sa mga balita tungkol sa De La Cruz Group. Ang mga headline ay nagsasabi na si Doña Elena na ang pansamantalang si. Ang lahat ay tila nawawala sa kanya. Ang kanyang buhay, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang pag-asa. Naramdaman niya ang matinding pagod. Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang sakit ay bumalik mas matindi ngayon. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa kanyang mesa. Isang maliit na bagay ang nakita niya. Ang maliit na silver bracelet na ibinigay sa kanya ni Ara noong bata pa sila. Ang bracelet na may nakaukit na ECE at TLD. Ang bracelet na simbolo ng kanilang pangako. Ang bracelet na pilit niyang itinago sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ito. Ang lamig ng metal ay tila nagpapagising sa kanya. Naramdaman niya ang mga alaala na bumalik. Ang tawa ni Ara. Ang kanyang ngiti. Ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit. Ang bracelet ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang hininga ay naging mas mababaw. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa silya. Ang lahat ay nawala. Ang lahat ay tapos na. Napakalamig ng simoy ng hangin, ngunit mas malamig pa ang pakiramdam sa kalooban ni Ara. Nakaupo siya sa isang bangko sa parke habang bumubuhos ang malakas na ulan. Hindi niya alintana ang pagkabasa ng kanyang damit o ang panginginig ng kanyang katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang mga salita ni Rafael, ang kanyang medical records, ang lahat ng kasinungalingan, umalinggaw sa kanyang isip. Para siyang isang basag na salamin at ang bawat piraso ay kumikirot. Ara! Ara, nandito ka lang pala. Narinig niya ang boses ni Bea, ngunit tila malayo ito. Naramdaman niya ang isang mainit na yakap. Ara, ano ba? Bakit ka nagpapabasa sa ulan? Nag-alala ako sa iyo. Hindi sumagot si Ara. Patuloy lang ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata, kasabay ng patak ng ulan. Bea, bulong niya, lahat ng ito isang kasinungalingan. Si Rafael may sakit siya. May sakit siya sa puso. At itinago niya sa akin. Niyakap siya ni Bea ng mahigpit. Alam ko, Ara. Narinig ko kay Mang Tonyo. Pero hindi mo dapat hayaan na kainin ka ng galit. May dahilan si Rafael. Dahilan, sumbat ni Ara, umalis sa pagkakayakap. Anong dahilan? Ang saktan ako. Ang gawin akong tanga. Ang gamitin ako para sa kanyang mga plano. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi mo pa rin naiintindihan, Ara, sabi ni Bea, ang kanyang boses ay malumanay. Alam kong masakit. Pero isipin mo, bakit niya ginawa iyon? Bakit niya itinago? Hindi ba para protektahan ka? Protektahan ako sa sakit. Pero mas masakit ang malaman ang katotohanan ng ganito, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay halos mawala sa gitna ng ulan. Ara, si Rafael, hindi siya masamang tao, patuloy ni Bea. Alam kong may dahilan siya. At ang pagmamahal niya sa iyo, hindi iyon kasinungalingan. Nakita ko kung paano siya tumingin sa iyo. Nakita ko kung paano siya nag-alala. Niyaya siya ni Bea na umuwi. Naglakad sila sa gitna ng ulan at ang bawat hakbang ni Ara ay mabigat. Pagdating nila sa bahay ni Bea, binigyan siya nito ng tuyong damit at mainit na kape. Habang nakaupo si Ara sa sofa, nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang isang lumang photo album sa mesa. Kinuha niya ito. Mga lumang litrato. Mga litrato ng kanyang pagkabata. At sa isang pahina, nakita niya ang isang litrato niya at ni Rafael. Bata pa sila, nakaupo sa ilalim ng mangga tree. Nakangiti silang dalawa, may hawak na maliit na silver bracelet. Ang bracelet na may nakaukit na ECE at TLD. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang araw na iyon. Ang araw na nagpalitan sila ng pangako. Ang araw na sinabi ni Rafael na magpakasal tayo paglaki natin, Ara.
Isang pangako ng mga bata na matagal na niyang kinalimutan. Ngunit ngayon, bumalik ito ng malinaw. At ang bracelet. Ang bracelet na nakita niya sa kamay ni Rafael noong gabing iyon bago siya mawalan ng malay. Itinago niya ito. Hindi niya ito kinalimutan. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Ara. Ngunit ngayon, hindi ito luha ng galit. Luha ito ng pagsisisi. Luha ito ng pag-unawa. Si Rafael, hindi niya kinalimutan. Ang pagmamahal niya, hindi iyon kasinungalingan. Ang lahat ng ginawa niya ay para protektahan siya. Para hindi siya masaktan. Ang kanyang puso ay kumirot. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagmamahal na biglang bumalik. Ang lahat ng galit ay unti-unting nawala na palitan ng pag-aalala. Biglang nagring ang cellphone ni Bea. Sinagot niya ito. Ang mukha niya ay biglang namutla. Ano? Kailan pa? Sige, papunta na kami. Ano ang nangyari, Bea? Tanong ni Ara, kinakabahan. Si Rafael, sabi ni Bea, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa ospital siya. Nasa kritikal na kondisyon. Kailangan nating pumunta doon ngayon. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi pa niya nasasabi kay Rafael na naiintindihan na niya. Hindi pa niya nasasabi na mahal niya ito. Tumayo si Ara, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tara na, Bea, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng galit, ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Kailangan niyang makita si Rafael. Kailangan niyang sabihin ang lahat. Nagmamadali silang sumakay sa taxi. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Pag-asa na makikita pa niya si Rafael. Pag-asa na makakapagpaliwanag pa siya. Nang makarating sila sa ospital, ang emergency room ay puno ng tao. Ang mga ilaw ay maliwanag at ang amoy ng gamot ay bumalot sa kanya. Nakita niya ang mga doktor at nurse na nagmamadali. At doon, sa labas ng emergency room, nakatayo si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtagumpay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa kasamaan. Nakangisi siya. Masyado kang huli, Ara, sabi ni Doña Elena, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Masyado kang huli. Tapos na ang lahat. Ang lahat ng ito ay nagtapos na. Nanigas si Ara. Ang kanyang puso ay biglang huminto. Ito ba ang katapusan? Nanigas si Ara sa kinatatayuan niya. Ang mga salita ni Doña Elena ay parang matalim na yelo na tumusok sa kanyang puso. Masyado kang huli, Ara. Tapos na ang lahat. Ang lahat ng ito ay nagtapos na. Ang ngisi sa labi ni Doña Elena ay puno ng pagtagumpay at ang mga mata nito ay nanlilisik sa kasamaan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ara, ang boses ay nanginginig. Nasaan si Rafael? Anong nangyari sa kanya? Tumawa si Doña Elena, isang tunog na tila nagmumula sa impyerno. Ang Rafael na iyon? Ang mahina kong ampon. Hindi na niya kayang lumaban. Ang kanyang puso ay bumibigay na. At ang kumpanya? Sa akin na mapupunta ang lahat. Sa akin at sa aking tunay na anak. Nagulat si Ara. Tunay na anak? Anong pinagsasabi mo? O, hindi mo alam, sabi ni Doña Elena, lumapit kay Ara, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Ang aking anak na lalaki, ang tunay na tagapagmana ng De La Cruz. Hindi ang mahina at may sakit na Rafael. Ang lahat ng ito ang kasal mo sa kanya, ang utang ng ama mo lahat ay plano ko. Para mawala sa landas si Rafael at para makuha ko ang lahat. Naramdaman ni Ara ang galit na kumukulo sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Ikaw ang nagpahirap sa ama ko. Ikaw ang nagplano ng lahat para saktan si Rafael. At ano ngayon, hamon ni Doña Elena, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas. Wala kang magagawa. Tapos na ang lahat. Ang Rafael na iyon ay malapit nang mawala. At ikaw, babalik ka sa kung saan ka nanggaling. Isang hamak na pipit na walang silbi. Sa loob ng emergency room, dahan-dahang nagkamalay si Rafael. Ang kanyang ulo ay kumikirot at ang kanyang katawan ay mabigat.
Narinig niya ang mga boses sa labas. Ang boses ni Ara. At ang boses ni Doña Elena. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Narinig niya ang mga salita ni Doña Elena. Ang kanyang plano. Ang kanyang pagtatagumpay. Hindi. Hindi niya hahayaan ito. Hindi niya hahayaan na manalo si Doña Elena. Hindi niya hahayaan na saktan nito si Ara. Pinilit ni Rafael na igalaw ang kanyang kamay. Naramdaman niya ang isang bagay sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang cellphone. Dahan-dahan niyang kinuha ito at sa kabila ng kanyang panghihina, pinindot niya ang isang numero. Ang numero ng kanyang abogado. Attorney, mahina niyang sabi, halos hindi marinig. Nandito ako sa ospital. Kailangan ko kayo ngayon. At dalhin niyo ang lahat ng dokumento na ibinigay ko sa inyo. Ang lahat ng ebidensya laban kay Doña Elena. Sir Rafael, gising na po kayo? Papunta na po ako, sagot ng abogado, halatang nagulat. Bilisan niyo, utos ni Rafael. Wala na tayong oras. Sa labas ng emergency room, patuloy ang pagtatalo ni Ara at Doña Elena. Hindi ako pipit, Doña Elena, sigaw ni Ara. Hindi ako isang kasangkapan. At hindi ka mananalo. Talaga ba? Tumawa si Doña Elena. Tignan mo ang sarili mo. Isang mahirap na babae na nagpapanggap na mayaman. Hindi ka kailanman magiging bahagi ng mundong ito. At ang Rafael na iyon? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. Siya ang nagdulot ng sakit sa pamilyang ito. Nagulat si Ara sa sinabi ni Doña Elena. Anong pinagsasabi mo? Si Rafael? Bakit siya? Dahil sa kanya. Dahil sa kanyang sakit. Ang kanyang ina ay namatay sa parehong sakit. At pilit niyang itinago iyon. Ang kanyang ama ay naghirap dahil sa kanya. At ngayon, ikaw naman ang maghihirap. Biglang bumukas ang pinto ng emergency room. Lumabas si Rafael, nakasuot ng hospital gown, at may nakakabit paringgi sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Sa likod niya, sumunod ang kanyang abogado, kasama ang 2 pulis. Doña Elena, malamig na sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Sapat na. Ang lahat ng kasinungalingan mo ay magtatapos na ngayon. Nagulat si Doña Elena. Rafael? Paano? Hindi ka dapat gising. Hindi mo ako kayang pigilan, sabi ni Rafael. Attorney, ipakita mo sa kanila ang ebidensya. Inilabas ng abogado ang isang folder. Doña Elena de la Cruz, mayroon kaming ebidensya na nagpapatunay na ikaw ang nasa likod ng pagkalugi ng De La Cruz Group sa nakaraang 5 taon. Mayroon din kaming ebidensya na ikaw ang nagmanipula sa mga transaksyon ng ama ni El Santos, si Mang Tonyo, para pilitin siyang pumasok sa kasunduan ng kasal. At mayroon din kaming ebidensya na ikaw ang nagtago ng impormasyon tungkol sa tunay na sanhi ng pagkamatay ng ina ni Sir Rafael, at may kinalaman ka sa kanyang pagkamatay. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Mga kasinungalingan. Hindi totoo ang lahat ng iyan. O, talaga ba? Sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pait. Naalala mo ba ang araw na namatay ang aking ina, Doña Elena? Sinabi mong aksidente. Pero ang totoo, pinilit mo siyang pirmahan ang mga papeles ng paglilipat ng ari-arian habang siya ay mahina. At nang tumanggi siya, tinakot mo siya. Ang stress na dulot mo ang nagpalala sa kanyang sakit sa puso. Ikaw ang pumatay sa kanya. Biglang nagkaroon ng isang maikling flashback. Ang batang Rafael ay nakatago sa likod ng pinto, nakikinig sa sigawan. Nakita niya si Doña Elena na pinipilit ang kanyang ina na pirmahan ang mga papeles. Ang kanyang ina ay nanghihina, humihingal. Elena, hindi ko kaya. Hindi ko ito gagawin. Ngunit patuloy si Doña Elena sa pagtulak, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Pirmahan mo na. Kung hindi, mawawala ang lahat sa iyo. Pati ang anak mo. Ang kanyang ina ay umiiyak at pagkatapos ay bumagsak sa sahig. Si Rafael ay sumigaw, ngunit huli na ang lahat. At ang ama ni Ara, patuloy ni Rafael, ginamit mo ang kanyang kahinaan. Pinautang mo siya ng malaking halaga, alam mong hindi niya kayang bayaran. At nang hindi niya mabayaran, pinilit mo siyang ibenta ang kanyang ari-arian sa De La Cruz Group sa napakababang presyo.
Ang lahat ng ito ay para makontrol mo ako at para mapilitan si Ara na pakasalan ako. Para magkaroon ka ng kontrol sa De La Cruz Group. Ang mga pulis ay lumapit kay Doña Elena. Doña Elena de la Cruz, you are under arrest for fraud, manipulation, and conspiracy. Hindi. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Sino kayo para gawin ito sa akin? Sigaw ni Doña Elena, pilit na lumalaban. Ngunit huli na ang lahat. Nang makita ni Ara ang lahat, ang galit niya kay Rafael ay biglang nawala. Napalitan ito ng awa at pagmamahal. Ang lahat ng ginawa ni Rafael ay para protektahan siya. Para protektahan ang kanyang pamilya. Ang kanyang puso ay kumirot, ngunit ngayon, hindi sa sakit, kundi sa pag-unawa at pagpapatawad. Lumapit si Ara kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon, luha ito ng pagmamahal. Rafael, bulong niya. Patawarin mo ako. Hindi ko naintindihan. Hindi ko alam di. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Ara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod, ngunit may ngiti sa labi. Ara, sabi niya, ayos lang. Ang mahalaga ay nandito ka. Niyakap ni Ara si Rafael ng mahigpit, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Hindi na ito isang kasunduan. Ito ay totoo. Habang inilalabas si Doña Elena ng ospital, nakatingin siya kina Rafael at Ara. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at paghihiganti. Mga tanga, sigaw niya. Akala niyo ba tapos na ang lahat? Hindi pa. Ito pa lang ang simula. Hindi niyo ako kilala. Babalik ako. At kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw sa hangin, ngunit sina Rafael at Ara ay hindi na nakinig. Ang tanging naririnig nila ay ang tibok ng kanilang mga puso, na ngayon ay nagsasama na. Nakahiga si Rafael sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kisam. Si Ara, nakaupo sa tabi niya, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Ang init ng kamay ni Rafael ay unti-unting lumalamig, ngunit ang pagmamahal na nararamdaman ni Ara ay lalong umiinit. Matapos ang lahat ng pagkabigla at galit, ang tanging natitira ngayon ay ang pagmamahal. Ang pagmamahal na pumili na manatili, kahit na alam niyang ang katapusan ay malapit na. Ayos ka lang ba, Rafael? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Rafael, isang mahina ngunit totoo. Ngayon, Ara, ayos na ayos ako. Dahil nandito ka. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng sinseridad. Patawarin mo ako sa lahat ng itinago ko. Hindi ko lang kayang saktan ka. Wala nang dapat ipatawad, sagot ni Ara, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon. At lalaban tayo. Lalaban tayo hanggang sa huli. Mula sa araw na iyon, nagbago ang buhay nila sa mansyon. Hindi na ito isang kasunduan, kundi isang tunay na tahanan. Si Ara ay nanatili sa tabi ni Rafael, inaalagaan siya, binabasa ang mga paborito niyang libro, at kinukwentuhan siya tungkol sa kanyang pagkabata. Ang bawat sandali ay mahalaga. Ang bawat paghinga ay isang pagpapala. Isang umaga, habang nakaupo sila sa hardin, sinabi ni Rafael, Ara, mayroon akong listahan ng mga bagay na gusto kong gawin bago matapos ang lahat. Ano iyon? Tanong ni Ara, ang kanyang puso ay kumirot. Gusto kong makita ang pagsikat ng araw sa Batangas, sa tabing dagat, sabi ni Rafael. Gusto kong bumalik sa Mangatri, kung saan tayo naglaro noong bata pa tayo. At gusto kong makita kang masaya, Ara. Gusto kong makita kang nagpipinta ulit. Ginawa nila ang lahat ng iyon. Sa kabila ng panghihina ni Rafael, naglakbay sila patungong Batangas. Nakita nila ang pagsikat ng araw na nagkulay rosa sa kalangitan at ang dagat ay tila kumikinang na ginto. Niyakap ni Ara si Rafael at naramdaman niya ang init ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, walang sakit, walang kalungkutan. Tanging pagmamahal lang. Bumalik din sila sa lumang bahay ni Ara, sa ilalim ng mangga tree. Ang puno ay matanda na, ngunit ang mga alaala ay sariwa pa rin. Nagtawanan sila habang inaalala ang kanilang pagkabata, ang kanilang mga kalokohan, at ang kanilang mga pangako. Kinuha ni Rafael ang kanyang kamera at kinunan ng litrato si Ara habang nagpipinta sa ilalim ng puno. Ang kanyang ngiti ay totoo at ang kanyang mga mata ay puno ng buhay. Gusto kong ipinta ka, Rafael, sabi ni Ara. Ngumiti si Rafael. CJ.
Gusto ko ring kunan ka ng litrato, Ara. Ang iyong ganda, ang iyong lakas. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay napuno ng kulay at buhay. Si Ara ay nagpipinta ng mga larawan ni Rafael, ng kanilang mga alaala, ng kanilang pagmamahal. Si Rafael naman ay kinukunan ng litrato si Ara, ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay habang nagpipinta, ang kanyang mga mata na puno ng pag-asa. Ang bawat stroke ng brush, ang bawat click ng kamera, ay isang pagpapakita ng pagmamahal. Ngunit sa kabila ng lahat ng saya, alam nilang ang oras ay unti-unting nauubos. Ang mga gamot ay hindi na gaanong epektibo. Ang mga pag-ubo ni Rafael ay lalong lumalala. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Isang gabi, habang nakahiga si Rafael sa kama, at si Ara ay nakaupo sa tabi niya, hinawakan ni Rafael ang kamay ni Ara. Ara, mahina niyang sabi. Salamat. Salamat sa lahat. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng kahulugan sa aking buhay. Nagsimulang umagos ang luha sa mga mata ni Ara. Rafael, huwag kang magsalita ng ganyan. Lalaban tayo. Alam nating pareho na hindi na tayo lalaban, sabi ni Rafael, ngumiti. Pero hindi ako natatakot. Dahil alam kong minahal mo ako. At minahal kita. Sapat na iyon. Niyakap ni Ara si Rafael ng mahigpit. Naramdaman niya ang paghina ng hininga ni Rafael. Ang kanyang puso ay kumirot. Mahal na mahal kita, Rafael, bulong niya. Mahal din kita, Ara, mahina niyang sagot. Ang kanyang hininga ay naging mas mababaw. Ang kanyang kamay ay unti-unting lumalamig. At sa gitna ng kanyang mga yakap, sa gitna ng kanyang mga luha, naramdaman ni Ara ang pagtigil ng hininga ni Rafael. Ang kanyang katawan ay naging malamig. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Niyakap pa rin siya ni Ara ng mahigpit, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Ang kanyang puso ay durog. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakit, may isang ngiti sa labi ni Rafael. Isang ngiti ng kapayapaan. Isang ngiti ng pagmamahal. Lumipas ang mga araw na tila isang blur. Ang libing ni Rafael ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Maraming tao ang dumalo, mga taong nagmamahal at gumagalang kay Rafael. Si Ara ay nakatayo sa tabi ni Mang Tonyo, na ngayon ay malakas na at handang suportahan ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, bumalik si Ara sa mansyon. Ang mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito malamig. Napuno ito ng mga alaala ni Rafael ng kanilang pagmamahal. Naglakad si Ara patungo sa silid ni Rafael. Ang kanyang isel ay nakatayo pa rin doon at sa ibabaw nito, isang canvas. Isang canvas na sinimula ni Rafael na ipinta para sa kanya. Isang larawan ni Ara, nakangiti, sa ilalim ng mangga tree. Hindi pa ito tapos. Hinawakan ni Ara ang canvas, ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Ang bawat stroke ng brush ay tila nagkukwento ng pagmamahal ni Rafael. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ng pag-asa. Alam niyang kahit wala na si Rafael sa kanyang tabi, ang pagmamahal nito ay mananatili sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Ang sakit ng pagkawala ni Rafael ay nanatili sa puso ni Ara, isang sugat na hindi tuluyang naghihilom, ngunit unti-unting naging peklat ng pagmamahal. Hindi siya nagpakulong sa kalungkutan. Sa halip, ginamit niya ang bawat alaala ni Rafael upang maging inspirasyon, upang ipagpatuloy ang buhay na puno ng kahulugan. Ito ang buhay na nais ni Rafael para sa kanya. Ang mansyon ng De La Cruz ay hindi na ang malamig at tahimik na lugar na dating kinatatakutan niya. Naging tahanan ito, puno ng mga alaala at pag-asa. Si Ara, sa tulong ng kanyang abogado at ang mga tapat na tao ni Rafael sa De La Cruz Group, ay unti-unting natutong humawak ng mga responsibilidad. Ngunit higit sa lahat, bumalik siya sa kanyang pinakamamahal na sining, ang pagpipinta. Binuksan ni Ara ang isang maliit na art gallery sa pusod ng Maynila. Hindi ito enggrande, ngunit puno ng kaluluwa. Ang kanyang mga gawa ay sumasalamin sa kanyang paglalakbay, mga larawan ng mangga tree, ng Batangas, ng mga sikat ng araw at paglubog ng araw na kasama niya si Rafael. Ang bawat brushstroke ay nagkukwento ng pag-ibig, ng pagkawala at ng pagbangon. Isang araw, bumisita si Mang Tonyo sa gallery. Ang kanyang ama ay nagbago na. Hindi na siya ang dating sugarol, kundi isang responsableng ama at lolo. Regular na siyang nagtatrabaho at laging nandyan para suportahan si Ara.
Niyakap niya ang kanyang anak, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sabi ko na nga ba, Ara? Ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Ngumiti si Ara. Maraming salamat, Papa. Dahil sa iyo at kay Rafael, natuto akong lumaban. Sa isang sulok ng gallery, nakadisplay ang huling painting ni Rafael, ang kanyang larawan sa ilalim ng mangga tree, na hindi niya natapos. Ngayon, sa ilalim ng litrato, inilagay ni Ara ang bracelet na naglalaman ng kanilang mga inisyal, isang simbolo ng pangakong walang hanggan. Tuwing may bumibisita sa gallery, nakikita nila ang kwento ng dalawang kaluluwa na nagtagpo sa gitna ng unos at natuto kung paano magmahal ng tunay. Madalas na bumibisita si Ara sa libingan ni Rafael. Nagdadala siya ng mga sariwang bulaklak at kinukwentuhan niya ito tungkol sa kanyang buhay. Tungkol sa gallery, tungkol sa kanyang mga bagong painting, at tungkol sa mga taong kanyang natutulungan. Rafael, bulong niya sa hangin, alam kong masaya ka para sa akin. Hindi ko sasayangin ang buhay na ibinigay mo sa akin. Ipagpapatuloy ko ang lahat. Dahil sa iyo. Isang hapon, pagkatapos ng malakas na pag-ulan, nakatayo si Ara sa harap ng kanyang gallery. Ang hangin ay sariwa at malinis. At sa itaas ng kalangitan, sumikat ang isang napakagandang bahaghari. Ang mga kulay nito ay kumikinang, tila isang pangako ng pag-asa. Napangiti si Ara. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Salamat, mahal ko, bulong niya, tumingala sa bahaghari. Alam niyang kahit wala na si Rafael sa pisikal na anyo, ang kanyang pagmamahal ay patuloy na gumagabay sa kanya, sa bawat kulay ng kanyang buhay, at sa bawat kabanata na kanyang isusulat. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa kamatayan, kundi nagpatuloy sa bawat alaala, sa bawat inspirasyon, at sa bawat bahaghari na kanyang makikita. Sa aming minamahal na mga mambabasa, sa bawat pahina, bawat kabanata, at bawat damdaming inyong sinubaybayan, buong puso kaming nagpapasalamat. Hindi magiging ganap ang kwentong ito kung wala ang inyong taimtim na pagsubaybay, ang inyong mga luha, at ang inyong mga ngiti sa bawat tagpo. Kayo ang naging ilaw sa aming paglikha, at ang inyong presensya ay nagbigay buhay sa bawat salita. Ang paglikha ng mundong ito ni Ara at Rafael ay isang mapanghamong ngunit puno ng pagmamahal na paglalakbay. May mga oras na ramdam namin ang bigat ng bawat damdamin, ang kirot ng bawat pagsubok, at ang pag-asa sa bawat paggising. Nais naming ibahagi ang isang kwento na hindi lamang magpapakilig, kundi magbibigay din ng lalim at kahulugan sa bawat puso. Layunin naming ipakita na sa gitna ng pinakamadilim na bagyo, mayroong pag-asa, pagpapatawad, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang magpagaling sa lahat ng sugat. Naway ang pagmamahala ni Rafael at Ara ay maging paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lang sa mga matatamis na salita at perpektong sandali. Ito ay nasa pagtanggap sa bawat kapintasan, sa pagharap sa bawat hamon ng magkasama, at sa paghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa bawat hininga, sa bawat alaala, at sa pag-asa na sa dulo ng ulan, laging may bahaghari. Ang kanilang kwento ay patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatapos sa huling kabanata, kundi patuloy na nabubuhay sa mga puso nating naniwala. Maraming salamat muli sa inyong pagiging bahagi ng pamilyang ito. Ang inyong mga damdamin at karanasan sa pagbabasa ay napakahalaga sa amin. Kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga aral na natutunan, o kung paano ninyo naramdaman ang bawat sandali ng kwentong ito, malugod namin kayong inaanyayahan. Ang inyong mga tinig ay ang aming inspirasyon. Hanggang sa muling pagkikita.